Hi guys, this is my review ng DJI Neo Omel Cruise po. Pasensya na kung medyo natagalan ako bago makapag-review uli ng drone. Hindi ko na na-review nung nakaraan yung mga ibang drones like Mini 4 Pro and then yung DJI Avata 2. Kung meron man kayong katanungan tungkol sa dalawang drones na ito, ilagay niyo sa comment section. So for comparison, ganito kalaki ang DJI Neo compared sa Avata 2. Yan. So mukhang pares lang tingnan ano. Mababa kasi ito. Parang pantay lang yung size. Yan, ganyan siya. Para magkaroon kayo ng idea. At itong Mini 4 Pro, doble yung size ng isang ito, may isa pa akong Neo rito, dalawa yan eh. Yan. So, di ba? Pag pinagtabi mo yung dalawang Neo, pag pinagtabi mo yung dalawang Neo, ay kasi mas malaki pa nga yung mas malaki pa yung Mini 4 Pro. So, ganun kalit itong DJI Neo. So, ano ba yung mga key features ng DJI Neo? Siya ay light and portable. 135 grams. Ang liit niya. Nung una, pinagmamalaki na yung 249 grams na mga Mini 2, Mini 3, tsaka Mini 4 Pro. Pero ito ngayon, mas maliit siya. 135 grams lang. Pero kahit ang liit ng drone na to, ang dami niyang nagagawa. Meron siyang AI subject tracking. Ang galing ng kanyang meron siyang follow mode. Saka marami siyang mga quick shots na nagagawa. Kaya niyang gawin yung mga nagagawa ng mas malalaking drone. Although, wala siyang sensor. Ayan, kung titingnan mo, wala siyang sensor. Sa harap, camera lang yan eh. Pag tinanggap mo yan, camera. Walang ibang nandiyan, kundi camera. And then, sa ilalim, meron siyang, yung infrared sensors. Nagse-sense lang siya ng lupa, ng ground. Pero, wala siyang kinalaman doon sa obstacle sa harapan. So, nakakapagtaka paano siya nakakapag-follow ng subject, nakakapag-tracking. Para makapag-tracking shot ka, kailangan may depth na nakikita ng camera kung gaano kalayo. So, magagawa yun kung dalawang camera magkabilang gilid. Pero ito, single camera lang siya, pero nakakapagsukat siya ng distance sa kanyang tinatrack. Tapos at the same time, yun din yung camera na ginagamit niya pangkuha niya. Tapos, meron siyang 4K stabilized video. So, 4K itong camera niya. Although medyo mababa lang yung bitrate, hindi kasing taas ng mga ibang drones. Pero yung camera niya ay okay na, malinaw na kung social media posting, mga personal shoots or pang family gatherings. Okay na siya, pwede na siya. Tapos, meron siyang full coverage propeller guards. Meaning, natatakpan sa mga gilid, meron sa ilalim at meron sa ibabaw. So, full coverage siya. Hindi basta-basta hindi basta-basta makakasakit, hindi makakahiwa. Kasi nga ay natatakpan ng propeller guards. Tapos, meron siyang return to home functions dahil meron pa rin siyang GPS. Type-C, yung kanyang, lahat naman ngayon Type-C na. At meron siyang internal memory na 22 gig. Yun maganda, meron siyang internal memory. Ang problema, wala naman talaga itong lagayan ng external na memory card. So, yung 22 gig na yun, yun ang kanyang memory. Pag napuno mo yun, kailangan mo nang i-save or i-dump sa yung storage kung saan mo siya i-edit. So, yun ang sa kanya. Kailangan lagi mo siyang tatanggalan ng laman para magagamit mo. Although yung 22 gig, malaki na rin naman yun para sa drone na ito. Yung tatlong battery nito na sabi ni DJI, merong 18 minutes na flight time. So, 18 minutes na sobra-sobra yon para dito sa 22 gig na to. Meron siyang 4K 30 FPS or meron siyang 1080 na 60 FPS. So, isa sa limitations niya, mabagal itong si Neo. Meron siyang mga prop guards na to. Isang dahilan niya para hindi mo siya paliparin ng sobrang taas. Kasi prone to sa tama ng hangin eh. Pagka tinamaan to ng hangin, madali itong mabubuwal. Meron siyang, nabanggit ko kanina, meron siyang 18 minutes flight time. Pero actually, sa totoong buhay, less than 18 yon. Siguro mga maximum to, mga 15 lang. Kung paliparin ko nga ito hanggang 30%, siguro parang mga 9 or 10 minutes lang ang inaabot. Ang maganda rito, pag binili mo yung Fly More combo nito, meron siyang charging hub. Pag chinarge mo siya, gamit yung 65 watts na charger or 100 watts na charger, hindi ko maalala. Sabay-sabay nagcha-charge yung mga batteries, hindi isa-isa lang. Kasi yung mga lahat ng drones DJI, pag naka-charging hub, pa isa-isa lang. Pag napuno yung isa, lilipat to sa isa. Hanggang sa mapuno, tatlong battery. Pero dito sa DJI Neo,
Pag chinarge mo, sabay-sabay nagcha-charge yung tatlong battery. Kaya mas mabilis siyang mapupuno. Isa pang key features nito ay pwede mo siyang magamit sa iba't ibang controller. Sa Flymore Combo, ang kasama niya itong DJI RC-N3. Pwede mo rin itong makontrol kahit wala itong controller to, kahit yung cellphone lang, yung app lang, makokontrol mo siya. Pwede nga, ito lang mismo drone. Sige nga, paandarin natin. Ayan, umilaw, di ba? Pagka ready na siya, pag pindot natin to, magsasalita yan, sasabihin niya kung ano yung kasalukuyan niya mode. Droney. O yun, droney. Pindot. Circle. Circle. Rocket. Rocket. Spotlight. Ayan. Direction track. Direction track. Follow. Okay, follow. O, try natin yung follow. So, yung follow, pagka hinold natin yung pindutan, i-hold ko yung pindutan, ano? Hold. Close. Close. Follow. 3, Ayan. Kailangan nakatingin sa atin. 1. Diba? Susunod ngayon sa atin yan. So, yan siya. Nagpo-follow siya. So, kahit saan ako umikot, nakatingin yan, nakasunod yan. Papasok ulit ako dito. Okay, so, ayan, papasok siya rito. Okay, para ma-land siya, ilalapit mo rin kamay. So, ayun. Sobrang dali niyang gamitin. Wala akong ginamit na control. Pero, napapalipad ko siya. Okay, ngayon, pwede rin sa app yun. So, pagka binukas mo yung app, nakalagay dyan, DJI Neo detected. Kailangan bukas yung Bluetooth saka yung Wi-Fi. Connection successful. Ayun. May mga nakasulat dito. Ayun, oh. Nagpapalipad tayo ngayon sa hindi open area. Nasa loob ng kubo. Pero, yung gagayahin. Ako kasi kabisado ko na yung alam mo na kung anong gagawin sa kanya. Void water. O yun. Marami ako nakikita nagpapalipad sa dagat. O kaya sa ilog. Nasa tulay siya. Magdodroney. Eh, may water. Yung ilalim niya yan, ito. Pagka lumilipad yan, halimbawa ito, water ito, hindi nagre-reflect yung kanyang sensor sa water. Lumulusot siya sa tubig. So, nag-e-error itong drone. Kaya, huwag papalipa rin ito sa ibabaw ng tubig. So, doon maraming nagkamali. Marami ng ang dami ng casualty nito. Mga naligo, mga saltwater damage pa. Medyo hindi natin masabi kung mabubuo pa yun. Nakakalungkot man. Void drop-offs. Yan, yung mga lugar na hindi pantay. Iwasan daw yon. Nadadaya rin yung sensor. Pag tapat doon ng drone, maaari siyang biglang lumusong at tumama doon sa kasunod na obstacle. Then, pinakahuli is observe local loss. Bawal magpalipad ng more than 120 meters. Bawal magpalipad na sa gabi. Huwag magpalipad sa maraming mga tao. Marami pa. Basahin nyo doon sa website ng Kaap. Nakasulat doon sa PCAR. PCAR. CAAP. About sa pagpapalipad ng drone ay nandun sa PCAR 11.11. Doon nyo titingnan. Okay, pindutin natin itong got it. Kung gusto nyo pang maintindihan ng husto yung pagpapalipad nyo ng DJI Neo, mayroong DJI Tutorials channel, nasa YouTube yon. Nandun lahat ng complete information kapag bago ka palang papalipad ng drone. Skip na natin to, skip tutorial. And then, yan na. So, kapag ang cellphone ay ginamit natin sa pag-control, yan ang iyong makikita. So, meron dito iba't ibang features. Manual, follow, droning, circle yan. Pagka pinindot mo tong manual, may lalabas dyan na control. Try nga natin. Mari ganyan. Pinindot ko yan. Ayan. Ayun, pinipad. Okay, so meron dito dalawa control. Yan, ito yung nagko-control ng galaw, ito yung nagko-control ng altitude saka orientation. Yan. Yan siya. So, kung gusto nang i-forward, kita ba? Medyo mahirap ipakita. Okay, forward. Yun, nag-forward. Okay, backward. Ayan. Okay, so yun. Okay. So, basta tinapad mo yung palad mo, maglaland na siya. Okay, aside doon, gamitin natin yung voice control. Ako, naupan ko yung avatar. Sorry. Lipat ka dyan. Meron siyang voice control. Nandito siya sa settings. Tapos, more settings. Meron siyang control. Meron nakalagay dito na voice control settings. Na pag pinindot mo yon, pipindot mo yung voice wake up. Pag inactivate mo yan, deactivated na. Allow. Yan. Allow. And then, wake word. Sasabihin mo yung hey fly. Tapos,
Ayun, oh, go ahead, sabi niya. So, sabihin ko follow. Pag pindot mo yung follow, hindi ko pala kailangan pindutin, kailangan ko lang sabihin. Oh, hindi yan niya raw ako narinig. Ulitin ko. Hey fly. Teka, ulitin natin. Hey fly. Follow. Walang subject. 3, 2, 1. Nakita ko. Ang galing. Tingnan ko magpa-follow sa akin. Naka-follow, nakita. Kahit hindi nakatingin sa akin. Kasi pagka wala siya nakitang subject, hindi siya magpa-follow. Sabi, avoid drop off. So, yan na, boom. Okay. So, nakakasunod naman siya. Okay. So, yun. Pero halimbawa, walang subject. Itataligod natin sa ating ganyan. Walang subject. Hindi sa atin nakatingin sa iba. Kausapin natin si Neo. Hey fly. Follow. Wala. Sa iba siya nakaharap. Tingnan natin kung take off. 1. Unable to take off. Aim camera at subject first. Ayun. So, pag walang subject, hindi siya nagte-take off. Kasi nga follow eh. Sino ipa-follow niya? Wag kung walang subject. Usually, ang pina-follow niya is tao. Ewan ko kung ano pa yung pwede niya i-follow. Hindi ko pa natatry sa iba. Pagka pina-follow mo ito sa aso, yari ka dito. So, alam ko hindi ito magka-follow na aso. Kaya yung mga dating drone, yung Mini 4 Pro, ang pina-follow lang nun ay tao at saka sasakyan. Okay, ngayon naman, i-try nating paliparin si Neo gamit yung controller. Okay, so isa-set up ko muna. Kakabit ko tong controller ko. Siyempre, power on. Okay, connect itong wire. Meron akong pagkakamali. Ito palang drone na to. Hindi to yung nakabind dito. So, meron akong isa pang drone. Yan. By the way, ang mga drones ko po, ito pong isang to ay provided ito ni DJI Philippines. Yehey! Pero ito ay sa pakikipag-ugnayan ni Altitude Digital. Ito ay na-purchase ko kay Altitude Digital at ito naman ay ipinahiram sa atin ni DJI Philippines. So maraming salamat po sa ating mga sponsors na nagpapahiram sa atin ng kanilang mga gamit. So hiram po yan hindi po yan bigay. Huwag niyong hihingin sa akin, hindi akin yan. Okay, power on. And then tingnan natin. Okay, so gumagana na yung drone gamit ang controller. Fly in well-lit, textured environments. Yan. So naghahanap siya ng GPS. Meron din tong GPS signal. Siyempre, pag meron GPS signal, merong RTH or return to home. Okay, home point updated na yung ating drone. Okay, so ito meron siyang, kung nababasa nyo, meron siyang 41 minutes and 54 seconds sa kanyang storage, sa kanyang recording time. At tayo ay naka 4K resolution, 30 frames per second. Okay, naka automatic exposure lang tayo. Ang exposure value niya ay 0.0. Paliparin na natin itong DJI Neo. Ganyan lang siya. And then take off. Gaano kataas ang iaangat ito? Whoop. Okay. Rolling. Yun. Okay, so andyan na siya sa labas. Dahil ito ay FPV, lipad FPV ang ating gagawin. Okay, meron siyang battery na hindi ko mabasa, parang 82%. Makikita na nyo naman yan sa screen record. Medyo silaw kasi dito sa screen ko. Hindi ko makita. Okay. Nag-zoom ako, wala nga pala itong zoom. Pero napansin ko parang lag yung aking cellphone. Medyo mabagal, naglag. Ngayon, ang speed natin ay 3.8 or 3.9 meters per second. So, ganyan lang siya kabagal. Okay. Pag ang gamit ko itong cellphone ko as monitor ng drone, parang naglalag, ano? Parang bagal, no? Parang mababangga agad ako. So, hindi ko alam kung mailulusot ko to. FPV to, dapat to lumusot dito sa butas to. Tingnan natin kung, ayan, luwang. Luwang naman ito eh. Kaya niya lumusot dyan.
Pero huwag niyo kakalimutan, kapag ang gamit niyo is cellphone lang at controller lang, ito ay may latency. Iba pa rin to kapag ginamit mo sa goggles. Yun ang talagang walang latency or minimal ang kanyang latency. Maganda rito, malakas ang signal kasi naka O4. Dito basta-basta. Try nga nating pataasin. Sige nga. Marami nagtatanong kung hanggang saan ang kaya nitong ilipad Ang maximum to is 120 meters. Tingnan natin kung meron siyang warning kapag ganun kataas na ilipad niya. Medyo mahirap para sa isang drone na ganito kaliit na paliparin ng napakataas. Okay, pwede itong mabuwal anytime. At pag ito'y nabuwal, katulad ng ibang DJI drone, pag nabuwal sa ere ay namamatay. Yun, 110 ang kanyang height. Sa konti na lang, 120 na. Max altitude Okay. reached. Maximum altitude reach. So, yan yung pinakamataas niya. Yun ang 120 niya. So, okay naman. Medyo may konting hangin sa ngayon. Pero, okay naman. Wala pang warning. Hindi pa nag-warning. Medyo, palibasa, high pitch yung kanyang ingay. Hindi naman daw ganun kalakas yung kanyang ingay. Pero dahil high pitch, dinig na dinig ko pa rin. Tilt down camera. Tingnan natin kung kaya ng stabilize. Ang maganda rito, stabilize yung kuha niya. Real time. I mean, pag pinalipad mo yung avatar, real time mo nakikita yung uga. Dito sa sa DJI Neo, real time yung kanyang stabilization. So, yan, stabilize yung kuha niya, yung horizon niya pantay. Pero yung drone niyan malikot yan, ha. Kasi single axis lang naman ng gimbal. Pero nagtataka ka ba't yung kuha niya ay steady pa rin, maano pa rin, hindi malikot. Start na ako nag-descending. Ang bilis niya bumaba, negative 2 meters per second yung kanyang baba. Then, tingnan natin kung kaya niyang ikutan tong cell site. Yeah, medyo nag-warning ang aking signal. Nag-orange. Okay, nag-white na ulit. Okay, 48 na lang. And then, balik na tayo. Okay, hindi pa tayo makapagpakita ng magandang galaw. Okay, sige, try nating maging cinematic ang galawan. Straight as possible. Parang flyby lang tayo. Yan yung H. Diyan tayo nandyan sa H na yan. No? So, ang galing, namamarkahan niya kung nasan yung kanyang home point. Imagine, wala itong sensor. Okay, meron tayong 38% battery. Meron dati ang mga drones, hindi kayang pumasok sa may mga ganyan, yung mga interference na nalalagot ng signal. Pero ito ngayon, matibay ang signal, hindi basta-basta na kumakalas, hindi basta-basta bumibitaw. Okay, so ibalik na natin siya. Huwag nating ubusin ang kanyang battery. Pero pag ganito, okay to, sakto to 34%. Kasi hanggang 30% lang naman dapat ang lipad. Yung mga natitirang less than 30% na yan, pang uwi na lang yan or dapat nakalanding na lang yan para ang baterya hindi masyado hindi agad masira. Okay, so baba na ako. May poste kasi rito ngayon na may wire kaya hindi agad ako makababa Hindi naman kita. Pag ganito kabagal, hindi kita. Kaya above water Tubigan, bukid kasi ito pero at least hindi malalim. Pero kahit na pag nalaglag dyan yan, putikan pa rin yan. Okay, dahan-dahan na tayo. Papapasukin na natin dito sa kubo. Yan na siya. Hello. Landing. Yan ang maganda sa kanya. Makita lang yung palad, dumalanding. Hindi mo kailangan i-down yung stick mo at saka may tapat yung palad mo. Basta nakita niya yung palad, maglaland na siya agad. Next. Lipat tayo sa isa. And then, gamit tayo, ito. Gamitin natin itong si RC, DJI RC2. Power on. Yan, ito, may built-in screen na to. Tingnan natin kung anong lipad ang kaya natin gawin kapag ang gamit naman natin ay si RC2. Power on yung aircraft. Medyo bawas na yung battery. Bagay, okay lang. Yan, DJI Neo. Connected agad. Tayo lang natin mag-establish ng home point. Yun. So, home point updated. Take off na natin to. Agda ka naman ay tinangay ng hangin. Okay, tingala camera para makita. Yan. Ayan siya. Lipat.
Ito, ang ganda ang video nito. Hindi ito naglalag, hindi ito lundag-lundag. Makinis. Ayan, tingnan natin kung anong kaya natin gawin kapag ang controller natin ay DJI RC2. So, pagka ganito, kaya ko na itong ilusot sa mga gaps. Ayan. As long na may signal, hindi mawawala ng signal. Yun, no, di ba? Okay. So, ito medyo nasa kabila na ako. Ingat-ingat, baka tayo biglang tumama. Ayan na, oh, gilid. Okay, nawala na, nagwa-warning, weak signal. Okay. Ito, pwede na tayong pumasok dito. So, tingnan nga natin kung kaya mo rito. Mabagal naman eh. Pag mabagal, pwede to. Pero ito, may latency pa rin to. Medyo delayed pa rin itong napipick up nating signal. So, wag nyo itong papapasukin ng mabilis sa mga ganyang pagitan kasi delayed yung nakikita natin. Hindi ganun kabilis. O yan, o, pwede yung bumangga dyan. Wala ba lang dito? O, meron. O. Ayun, o. Imagine, 62 meters ang layo niyan sa atin. Ay, hindi mo masyado malayo. Pero natatakpan na siya ng mga puno-puno, mga damo. Pero nakakalipad pa rin. Okay, so tayo rito. Wala yata akong mapupuntahan dito, parang sasayad yata ako dito. Huwag naman sana kasi mahirap kunin. Okay, kaya. Baba pa. Okay. Yan, above water. Pero malabo naman yung tubig. Yan, mas okay pala itong gamitin. Ayan, may wire eh. Whoop, bumababa. Ayan na nga sinasabi. Okay. Ayan, merong galaw na hindi ko na-detect niya na nasa tubig siya. Okay, naramdaman ko na nawala siya sa linya. Okay, huwag na nating ulitin. Delikado yon. Bigla siyang tumagilid, ano? So, kung merong pader doon sa gilid at tumama doon, nalaglag na sa tubig. So, ingat. Huwag masyadong mababa na makikita niya yung tubig. Kasi nag-e-error na siya. Basta dumikit siya sa ground, nakita niya yung ilalim. So, delikado. Okay, so alam na natin. Huwag paliliparin ng mababa sa tubig. Hindi ito pang hindi pang tubig itong drone na ito. Yung weak signal na. Malayo na kasi. Okay. So ngayon, tingnan nga natin kung kaya niya rito sa pagitan nito. Medyo may hangin-hangin eh. Kaya may galaw eh. Dito wala naman itong tubig. So hindi naman siguro siya babangga rito sa medyo makipot na to. Imagine, maliit lang naman itong drone na to. Whoop. Di. Yeah, okay. Ayos. Okay, balik na natin. Baka maubusan ng oras yung ibang mga features. Yung mga drone at saka yung ginawa ko na yung last time, kung gusto nyo mapanood, balikan nyo na lang yung video ko na sinundan nito. Nandun yung drone, circle, ano pa ba? Rocket, ayan, mga ibang ginawa ko. Tsaka yung follow. So, balik na tayo. Lusong ko na uli dyan. Mali yung H niya. Sa bagay kasi nung nag-record siya ng home point, nandun na yung drone. Sa bukid. Hindi rito nakaturo sa akin mismo. Okay, yun na ako. Baba. Pwede mo rin siyang i-landing manually, hindi PAM landing. Ini-landing ko siya dito, idinown ko tong stick na to. Kung gusto nyong malaman yung full specs niya, pwede nyo puntahan sa DJI website, dji.com na handon. Okay, search nyo lang sa Google. Lagay nyo ay full specifications ng DJI Neo. Huwag po nakaasa sa mga review lang. Pwede nyo i-research doon kung ano yan. At kung meron kang hindi naintindihan, pwede itanong sa amin or sa mga ibang
nagre-review. Hindi naman ako lang ang nagre-review na to eh. So, i-try naman natin dito sa motion controller. Pwede natin itong testingin sa motion controller. Para gumana yan, kailangan ay itong goggles. Yan. I-connect sa goggles. Isa na lang yung battery ko. Okay. So, nakakuha ko ng Type-C connector. Tapos, isasaksak dito sa DJI Fly. Then, power on. Power on ang goggles. Okay. Ayan. Power on. Okay. Okay. So, para ma-take off to, pipindutin ito ng 2 beses. Ayan. And then, hold. Okay. Ay, sobrang taas. Muntik nang tumama naman sa bubong. Okay. Paano ka bababa? Pwede rin tong i-connect sa sa head tracking. So, ganun yung gagawin ni DJI ni Yore. Ganun. Yan. Yan. Ganun siya. Okay. So much for that. Maganda lang siyang i-demo pero mahirap magpalipad actually. So, i-off ko na yung head tracking. Okay, battery natin 70% na lang. Magte-testing pa tayo ng manual. Okay. Yay! Ang ganda ng niya, iba yung view niya ngayon Mabilis. Pinakamabilis dito. Okay, lulusong tayo. Yay! Tsaka malikot ngayon. Nawala yung stabilizer niya. Hindi na siya stabilize, nakatulad kanina. Okay, baba. Balik para di tayo maubusan ng time. Pa-under natin to. Ayan. So, para mapa-under mo siya, yun. And then, yun, umandar na. Okay, so take off. Ang bilis. Okay. So, ngayon tayo ay naka-normal. Sport na natin. Sport mode. And then, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Try natin ang... yan lang. Wala siyang manual mode. So, sport mode lang. Pwede ba tayong mag-settings habang lumilipad? Sorry settings. Tapos, control. Remote controller. Gain expo. Altitude limit. Nauna yung confirm. Tapos, stick mode. Baba. Stick mode. Baba. Sport mode. Manual mode. Confirm. Habang lumilipad Okay. Yan. So, meron na tayong manual mode. Yun. Okay. Manual mode. Fly with caution. Woo! Napakalikot. Napaka-sensitive. Okay. So, biglang nagbagong anyo si Neo. Ang bilis niya. Mas sensitive pa siya kay Avatar 2. So, ang hirap niya kontrolin. Pero yan. Natutokso akong i-vertical siya. Pero alam ko, hindi to pwedeng basta i-vertical. Kaya baka mamaya kung saan mapunta to. Okay, go. Wala na signal. Okay. So, medyo malikot. Kailangan ng konting fine tuning para mapalipad mo siya. Okay, manual mode, fly with caution. Okay. Pero at least, yan, na-try natin sa iba't ibang modes. May manual mode, may nawawala ng signal. Okay, 45%. Kaya pa, ikot pa. Ilan na siya? 9.2 meters per second. Mabilis na siya ngayon. At kaya pa niyang bumilis. 10 meters per second.
40%. Lakas din sa battery pagka naka-manual eh. Okay, normal mode muna tayo. Okay. Then, balik na. Huwag nating ubusin para meron tayong pang uwi. Okay. So, yeah, medyo okay naman. Pero, parang kailangan pang i-fine tune yung manual bago mo siya ma-enjoy. Napakalikot ng manual, sobrang sensitive. Babawasan yung mga ano to, yung mga gain. Okay. Landing. Yun, hindi ko alam kung ano pang hindi ko nagawa. Yun. Okay. So meron kayong gustong sabihin, katanungan do sa ating ginawa. Yan, ano masasabi ko kay Avatar? Ano masasabi ko kay DJ Neo? Okay naman. Pero para sa akin parang mas gusto ko siya ng ano lang, simpleng drone lang na pwede mong paliparin sa indoor outdoor. Yun nga lang dito pwedeng indoor na madilim ano. Medyo kailangan may iilawan mo kasi pag madilim ano yung sensors niya nahihirapan, hindi nakakakita. So ano, out of control siya. Parang sa tubig din, basta natapos siya sa tubig na out of control din siya. Mahirap baka tumama ka sa mga tagiliran, sa wall, sa puno. So baka lumanding sa tubig. So yari ang Neo. Kaya marami ng casualty nito eh. Marami bumili nito kasi mura. Nasa 10,000 mahigit lang yung standard, then yung Flymore nasa 18,000 lang mahigit. So maraming nakaka-afford. Problema, walang time mag-review. Akala nila ganun-ganun lang to paliparin. So ingat-ingat po sa paggamit ito. Hindi basta-basta alamin niyo muna kung ano yung limitations niya, kung para saan siya maganda bago nyo gamitin ang gamitin. O yung iba pagkabili nito, nadi-disappoint. Iba yung ina-expect niya, kumbaga reality versus expectation. Iba yung ina-expect niya, pero pagdating sa reality, hindi pala ganun yung nagagawa. So, sayang lang yung effort, sayang yung time. At least, na-try niya. Pero, mas maganda, manood mo na ng mga reviews para malaman niya kung para sa kanya itong drone na to. Huwag niyo akong tatanungin kung para sa inyo itong drone na to dahil hindi ko alam kung ano yung kakayanan. So, based on may pagpapalipad sa ginawa ko, tingnan niyo kung okay ba sa inyo yung drone. Ano yung features na pinaka gusto niyo sa kanya. Okay, so nasabi ko na lahat. Masyado na mahaba ang video na to. Hanggang sa muli, maraming salamat.